At sa ibang balita, tinatayang 500 bahay ang nilamon ng apoy sa Muntinlupa kaninang madaling araw. Pahirapan po ang pag-apula sa sunog na tinutukoy pa rin ang pinagmulan. At nakatutok si Mav Gonzalez. Ang mga residenteng ito, wala nang nagawa kundi panoorin ang bahay nila habang tinutupok. Mabilis kasi na kumalat ang apoy sa isang residential area sa Barangay Kupang sa Muntinlupa City mag-aalauna ng madaling araw. Inabutan namin ang mga taga roon na nagkukumahog isalba ang mga gamit. Pag namin sa bintana, ang lakas na ng apoy. Nagmadali kami, nagligpit na kami kasi wala dibdiban dito. Lahat labas na ng gamit. Pagising po namin, nandyan na yung sunog pero nagumpisa doon daw po sa may malayo pa. Bilis po ma'am dahil sa hangin. Pagsapit ng alas 2:20, inakyat na sa Task Force Alpha ang sunog. Nahirapan ang mga bomberong pumasok dahil talahiban ang paligid ng mga bahay. Eskinita naman ang ibang madadaanan. Nabahala rin ang mga residente dahil nilipad mula sa mga nasusunog na bahay papunta sa damuhan ang nagbabagang alipato o embers. Kinulang pa ng supply ng tubig ang mga bombero. Pero ang lalaking ito, nakangiti pa rin sa gitna ng trahedya. Smile lang kahit mawalan ka ng gamit o basta mahalaga. Nakakalabas kami lahat. Walang nasaktan o ano. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng sunog. Dagdagan natin yung pagiging vigilant natin sa pagdating doon sa mga fire hazard na nakikita natin. Kasi wala nang mas maganda pa doon sa maging aware tayo doon kung paano ipiprevent yung sunog. Mas marami tayong magagawa kung hindi pa nangyayari ang sunog. Nakita natin yung mga illegal connection, nakikita natin yung mga fire hazard sa community natin. Nire-report natin sa barangay at sa bumbero. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.